Magandang araw mga bata, narito tayo ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pakikiisa sa gawaing pambata, ikalawang markahan, ikapito hanggang ikawalong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapakita ng may kasiyahan sa pakikiisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at maging sa mga programa sa paaralan tulad ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa katayuan, kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa-bata katulad ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Sa pagkakataong ito, pagkatapos mong aralin ang nilalaman ng aralin na ito, inaasahan na may papakita mo ng may kasiyahan sa pakikisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at maging sa mga programa sa paaralan tulad ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa. Bilang isang bata, marami kang karapatan na dapat matamasa. Isa na rito ang magamit mo ang panahon ng iyong pagkabata sa paglalaro at pakikilahok sa mga gawaing pambata. Maraming pagkakataon na ikaw bilang isang bata ay dapat na sumali sa mga paligsahan sa paaralan. Ano-anong mga paligsahan ang iyong nasalihan sa inyong paaralan? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang tula, sagutin ang sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel. Halina't makilahok, isinulat ni G.D. Viloria. Tulad ko'y isang bata, mahilig maglaro at makiisa. Sa mga palaro, laging nangunguna sapagkat may saya na nakikiisa. Sa mga programa, paligsahan sa eskwela, di pahuhuli, di mahihiya, tiwala sa sarili at pagpapahalaga. Sa iba't ibang gawain, nakikilahok sa tuwina. Tuwing nananalo, ako'y nagpapakumbaba. Kapag natatalo, iginagalang ang pasya. Hindi nagmamataas o nagagalit sa kapwa, kundi inuunawa kakayahan ng isa't isa. Bilang isa, ano ang pamagat ng maikling tula? Halina't makilahok. Bilang dalawa, ano ang ginagawa ng tauhan sa tuwing may programa o paligsahan sa paaralan? Siya ay lumalahok. Bilang tatlo, ano ang ginagawa niya kapag nananalo o sa tuwing natatalo? Sa tuwing nananalo siya ay nagpapakumbaba at sa tuwing natatalo ay iginagalang ang pasya. Bilang apat, ano ang kailangang mabuo sa sarili upang makalahok sa mga gawaing pambata? Lakas ng loob at tiwala sa sarili. Bilang lima, ano ang aral tungkol sa pakikisa sa gawaing pambata ang natutuhan mo sa tula? Pagiging sports. Magaling mga bata! Ang pakikisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa sa paaralan gaya ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at pakikipagkapwa. Ang pagtanggap ng maluwag sa pagkatalo, ang paglinang ng tiwala sa sarili, maging ang pagtanggal ng hiya sa pakikisalamuha at pagpapakita ng kakayahan ay malilinang sa patuloy na pakikilahok sa mga gawaing tulad nito.
Maraming mabuting naidudulot ang pakikiisa sa paglahok sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at pagsali sa patimpalak. Bukod sa nakapagpapalakas ito ng iyong katatagang pisikal, pinatatatag rin nito ang iyong pagiging makatao at pagiging sports sa tunggalian. Oras na upang sukatin ang lalim ng iyong pag-unawa. Ipakita ang iyong kakayahan at kaalaman sa pamamagitan ng patuloy na pagsagot sa mga nakalaan pang gawain. Halina't subukan ang iyong sarili. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Sa iyong sagutang papel, ilagay ang check sa pangungusap na nagpapakita ng dapat gagawin sa sitwasyon at X naman kung hindi. Bilang 1, nais mong sumali sa patimpalak sa pagsasayaw, ngunit tila mayroon kang pag-aalinlangan. Ano ang dapat mong gawin? Mag-ensayo at lakasan ang loob. Huwag na lamang sumali. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Mag-ensayo at lakasan ang loob. Ang tamang sagot ay check. Huwag na lamang sumali. Ang tamang sagot ay X. Bilang 2, pawang magagaling ang lumahok sa tagisan ng galing sa pag-awit. Nang i-anunsyo ang nanalo ay hindi ninyo ito nakamit. Ano ang gagawin mo? Magsisigaw na hindi patas ang desisyon? Tanggapin ng maluwag sa kalooban ang pagkatalo. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magsisigaw na hindi patas ang desisyon? Ang tamang sagot ay X. Tanggapin na maluwag sa kalooban ang pagkatalo? Ang tamang sagot ay check. Bilang 3, alin sa mga sumusunod ang dapat mong tanggalin sa tuwing nagtatangka kang sumali sa palaro o paligsahan? Hiya, galing. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa hiya, check. Galing, X. Bilang 4, alin sa mga sumusunod ang dapat mong linangin sa iyong pakikiisa sa iba't ibang gawain? Tiwala sa sarili, pangamba. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tiwala sa sarili, check. Pangamba, X. Bilang 5, alin sa mga sumusunod ang naidudulot ng pakikipaglaro sa kapwa-bata? Napapaunlad ang pakikipagkapwa-tao? Nalalamangan mo ang kalaban mo? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Napapaunlad ang pakikipagkapwa-tao? Ang tamang sagot ay check. Nalalamangan mo ang kalaban mo? Ang tamang sagot ay X. Magaling mga bata! Nararapat rin na mahubog sa iyo ang wastong asal o pag-uugali sa paglalaro, higit lalo kung ikaw ay natatalo. Ikaw, nasubukan mo na bang sumali sa mga palaro na nanalo kayo? Ano ang iyong pakiramdam? May pagkakataon din ba na kayo ay natatalo? Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay natatalo? Sa paglahok sa mga gawaing pambata tulad ng paligsahan ay mahalaga upang mahubog sa iyo ang tiwala sa sarili. Nararapat na matuto kang tanggalin ang hiya sa sarili. Ano-ano ba ang kabutihang dulot ng pakikipaglaro at paglahok sa mga gawaing tulad nito? May mga kabutihang dulot ang paglalaro o pakikilahok sa ilang mga gawaing pambata. Narito ang ilan. A. Napagyayaman mo ang iyong kakayahan. B.
Nalilinang mo ang tiwala sa sarili. C. Nawawala ang hiya sa sarili. D. Natututo kang makipagkapwa-tao sa mga batang katulad mo. E. Nalalaman mo ang wastong pag-uugali sa tuwing nananalo o natatalo sa paligsahan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang bawat pangungusap sa ibaba. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1. Lagi kang umiiwas sa tuwing naghahanap ang iyong guro na kakatawan sa mga patimpalak o paligsahan. Batid mong kaya mo naman ito. Ang tamang sagot ay mali. Bilang 2. Sa tuwing sinasabihan ka ng iyong guro na sumali sa palaro ay lagi kang nagdadahilan ng hindi totoo upang makaiwas lamang. Ang tamang sagot ay mali. Bilang 3. Sumali ka sa paligsahan sa pagtula. Nang ikaw ay nasa bulwagan na, nakita mong napakaraming tao ang nanonood. Huminga ka ng malalim at nilakasan ang iyong loob. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 4. Nagwagi ang kaibigan mo sa patimpalak sa pagpipinta. Sumama ang iyong loob sa kanya at hindi mo na siya binati. Ang tamang sagot ay mali. Bilang 5. Ikaw ay nanalo sa tagisan ng talino at ito ay pinagmayabang mo sa iyong mga kalaro. Ang tamang sagot ay mali. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang bawat sitwasyon sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan mo ng check ang hanay kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Para sa mga gawain bilang 1, ako ay nakikipaglaro ng maayos. Bilang 2, sumasali ako sa mga paligsahan sa aming paaralan. Bilang 3, hindi ako nahihiyang makisalamuha sa tuwing may programa sa aming paaralan. Bilang 4, sa tuwing ako'y nakikilahok sa palaro o paligsahan ay nagtitiwala ako sa sarili at sinasabing kaya ko ito. Bilang 5, iginagalang ko ang pasya sa tuwing ako'y natatalo. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check ang bawat dialogo sa ibaba na nagpapakita ng pakikisa sa mga palaro o paligsahan at iba pang gawain pambata. X naman kung hindi, gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, Ben, ikaw na lamang ang sumali sapagkat nahihiya ako kasi napakaraming manonood.
Ang tamang sagot ay X. Bilang 2, Lina, mauna ka na sa paaralan. Tinatamad akong dumalo sa programa. Ang tamang sagot ay X. Bilang 3, Benny, ayaw kong sumali dahil natalo tayo. Naiinis ako. Ang tamang sagot ay X. Bilang 4, Marites, halika at tayo dumalo sa programa sa paaralan tungkol sa pagbabasa. Nais kong matunghayan ito at matuto. Ang tamang sagot ay check. Bilang 5, salamat po Panginoon sa aming pagkakapanalo. Ang tamang sagot ay check. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin ang bawat sitwasyon sa iyong sagutang papel, kopyahin at ituloy ang parirala upang mabuo ang pangungusap na nagpapakita ng nararapat na pag-uugali kapag nakikiisa sa mga gawaing pambata. Bilang 1, natalo kami sa larong patintero, kami ay blank. Bilang 2, batid kong marunong akong kumanta at sumayaw. Nakita kong may anunsyo para rito na gaganapin sa Makalawa. Ako ay blank. Bilang 3, nais kong sumali sa patimpalak sa pagtula. Ngunit pakiramdam ko'y hindi ko kaya. Dapat ako ay blank. Bilang 4, nais kong sumali sa patintero pero parang hindi ko kaya. Ang dapat kong gawin ay blank. Bilang 5, nakita kong masyadong mahiyain si Berna kaya't siya ay aking blank. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa gabay ng iyong magulang o tagapangalaga sa bahay, gumawa ng isang maikling tula na nagpapakita ng kasiyahan sa pakikisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at maging sa mga programa sa paaralan. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang kolum, nariyan ang pamantayan ng kasanayan. Ang gawa ay bilang 1, nagpapakita ng kasiyahan sa pakikiisa sa mga gawaing pambata. Bilang 2, nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. Bilang 3, nagpapakita ng pagkamalikhain. Para naman sa ating ikalawang kolum, nariyan ang mahusay. Ikatlong kolum, maayos. Ika-4 na kolum, kailangan ng pag-unlad. Pagkatapos ninyong gawin, ay maaari ninyong ipasa ito sa inyong mga guro. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin ang sumusunod na sitwasyon sa iyong sagutang papel. Isulat kung ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon. Bilang 1,
Masamang-masama ang loob ng kaibigan mo sa pagkakatalo sa patintero. Ano ang gagawin mo? Bilang dalawa, nakita mong ang mga kasabayan mo at katunggali sa balagtasan ay magagaling. Ano ang gagawin mo? Bilang tatlo, nabalitaan mo na magkakaroon ng paligsahan sa pagpipinta, kaya't agad mo itong ibinalita sa kaibigan mong mahusay rito, ngunit mahiyain at hindi palasali. Paano mo siya hihikayatin? Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Magaling mga bata! Pagtataya, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Narito ang inyong mga pagpipilian: pakikiisa, pambata, mapagyaman, kagandahang asal, paglalaro, makipagkapwa. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang pakikiisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa sa paaralan gaya ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at makipagkapwa. Mahusay mga bata! Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!